Live na, Pastor Mark? Ah, okay, live na tayo. Good evening, good morning din sa ibang bahagi ng mundo. Maybe good noon time sa iba pong lugar. So, dito po sa Pilipinas ngayon ay good evening po. Nandito na naman po tayo sa pangalawa pong Bible study natin. At sa mga nanood po nung unang Bible study natin, ay marami po tayong natutunan about the Bible, which is the Word of God. So, natutunan po natin noon na ang Bible ay ang tutugon kung saan tayo nanggaling. Sinabi natin na merong tatlong questions na sasagutin ng Bible o kaya Biblia. So, where did I come from? Why am I here? Bakit tayo nandito? At where will we go? Saan tayo pupunta? Yung divisions din ng Bible na pag-aralan din natin yung Old Testament at saka New Testament po. So, sinabi natin noon na mag-review lang po tayo siguro ng sandali. Tapos, yung mga yung sa YouTube po ay pwede kayong mag-subscribe doon sa YouTube. Subscribe po kayo para ma-notify kayo kapag may mga next na Bible studies natin. So, ngayon po ay yung tungkol po sa Old Testament at sa New Testament. So, yung sa Old Testament po, hindi natin noon nabanggit kung ilan po ba, ilang books. Yan. So, ilang books ba ang nasa Old Testament? So, siguro, banggitin natin yung mga books na yon para sa ganoon, kung yung mga magaling mag-memorize, pwede po nating i-memorize. So, memoryado ko noong bata pa ako, pero ewan ko lang ngayon kung kaya ko pa, yung noong 18 years old. Ay nako. Pero ngayon, subukan din natin. Kasi sa Ilocano ang memoryado ko, pero subukan natin sa English. So, sige, subukan natin yung sa Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Yan po ang Old Testament. So, kapag bibilangin po natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 po. Yan. At saka sa New Testament naman, o kaya'y bagong tipan, lumang tipan yung sa Old Testament. Tapos,
New Testament ang bagong tipan. Mag-umpisa sa Matthew. So Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, then Revelation. Yan po. So, kapag bibilangin din natin, ito ay 27. 27 ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26. Ayan po. So, tama. 27 plus 39 equals 66 po. So, 66 books in all. Ayan. So, ngayon po ay banggitin din natin bago tayo dadako sa ating next na topic natin, ay mainam na banggitin natin yung mga ibang hindi natin na banggit noon. So, ang una pong book sa Lumang Tipan ay Genesis o Genesis. Yan. So, depende po sa gagamitin ninyong language. Kung sa English, Genesis. Pero kung sa Ilocano, sa Filipino, Genesis. Ganon. Exodo naman sa languages natin na pero sa English, Exodus. So, dito po, madali nating matandaan yung unang phrase ng Bible. Bakit po? Kasi may awitin tayo na in the beginning. Di po ba yung in the beginning? Ganon. So, yun ang unang phrase sa Lumang Tipan. Tandaan po natin na ang unang book sa Lumang Tipan ay Genesis. Tapos, ang pinakahuling book naman sa Old Testament o Lumang Tipan ay Malakay. Yan. So, sa New Testament naman po, ang unang aklat o kaya unang book ay Matthew. At ano naman ang pinakahuli? Ito naman ang Revelation. Yan po. So, sa pagbabasa din po natin ng Bible, meron din po yung napakahaba at meron din po yung iksi lang o kaya sobrang liit lang na chapter. Ganon. Okay. Pero dito po, meron akong challenge sa inyo. Para po kapag meron kayong Bible sa mga tahanan ninyo, ay pwede po bang ipa-assignment ko sa inyo, ano po ba ang pinakamahabang name sa Bible? Yan. Ano po ang pinakamahabang name sa Bible? Next, maliban doon sa pinakamahabang pangalan yun pangalan yun. The longest word yun in the Bible. Isang pangalan yun. Yan. Kaninong anak. Tapos po, assignment natin yun. O kaya paunahan yan. Paunahan, pwede kayong mag-comment sa Facebook. Yan. Ano din yung pinakamahabang chapter sa Bible? Yan. Ano yung pinakamahabang kapitulo o kaya chapter sa Bible? Ano naman yung verse na pinakamaiksi? Yan. Yan po. Meron ding verse na pinaka-iksi. Okay. So,
kapag po, siguro, pwede kong sabihin sa inyo, pero kayo na ang maghahanap kung saang banda matatagpuan, kung anong verse at anong chapter matatagpuan. Okay, para may challenge. Ang pinakamahaba pong word sa Bible ay Maher-shalal Hasbaz. Yan. Maher-shalal Hasbaz. Saan matatagpuan ang word na yan? Yan na lang ang challenge kasi alam ko marami nang nakakaalam yan eh. Marami na, lalo na yung mga dati nang nakikisali sa Bible quiz. Pero ang challenge ko, saan matatagpuan yung Maher-shalal Hasbaz na pinakahabang word? Ano naman ang pinakamaiksing verse? Yan. Hahanapin nyo din kung saan ito matatagpuan. Ayan. Yung mga, i-acknowledge ko lang po yung mga viewers natin ngayon na nakikita ko dito. We have Josephine Segi Kubangbang, Ruth Bringas, Vicky, Pastor Vicky, Jacob Manuel, si Ma'am Dinya Asqueta, yes, nandyan din. Si Ma'am Dinya, hello Ma'am, thank you. Si Ate Cristeta Sales, Piros. Si Sister Resty Tapaya, si Sir Randel Balasan, si Yolanda, si Landa Martinez de la Cruz, si Sister Marilo Tapat Quevedo Valderrama. Yan po. Nandyan na sila. May monitor na ako dito ngayon. So, makikita ko na yung mga magko-comment, yung mga nandyan po. Okay, maliban na lang. Kung hindi po kayo ma-acknowledge ngayon, pwede ko pong i-acknowledge kayo sa Facebook later on, pagkatapos po ng Bible study natin. So, ang pinakamaiksing verse naman ay Jesus wept. Saan matatagpuan ang Jesus wept? Biruin nyo, isang verse lang yan, pero dalawang words lang. Jesus wept. Yan. So, ito ang ipa-assignment ko din sa inyo. What is the longest verse? Where can we find the longest verse in the Bible? Yan po. Okay, so ulitin po natin. Ang unang book sa Old Testament ay Genesis. Ang pinakahuli naman ay Malakay. Sa New Testament naman o kaya Bagong Tipan, Matthew. At yung sa pinakahuling book ng New Testament ay Revelation o kaya ay Apocalypse. Apocalypse doon sa Ilocano at saka sa Tagalog din yata. Okay. So yan po. Yan. Natututo na tayo. Dumadami na yung alam natin tungkol sa Bible. So, ulitin din po natin na yung sa Old Testament ay hindi pa noon nasulat yon sa mga taong ginamit ng Diyos through the inspiration of the Holy Spirit po. Anointed yung mga sumulat. Pero, bago pa ipinanganak si Jesus Christ. Pero po, dito sa Bagong Tipan, o kaya New Testament, naipanganak na po si Jesus Christ. So, dito natin mababasa yung kanyang mga pamumuhay, yung mga miracles na ginawa niya, lahat-lahat hanggang sa siya ay babalik for His second coming. Then, napag-aralan din natin na ang Bible ay pwedeng sword. Ano pa yon? Yung sword, kampilan, sabi natin yun, noon. Water, it is likened to a water na nakakalinis sa ating pamumuhay. It is also likened to a light na pwedeng mailawan ang ating, pwede tayong maliwanagan sa anumang kadiliman ng ating buhay. At marami pa tayong napag-aralan noon na
Yon, spiritual food, nabanggit din natin noon. So, seed, pwede ring seed, butil. At hindi natin noon nabanggit yung tungkol sa, hindi natin na-elaborate yung tungkol sa sower. Ano po ba ang sinabi doon sa yung nagtatanim? Yung sower po dito, yung naghahasik po ng mga butil. Yung tumama po sa may batuhan, hindi po ito tumagal. Kasi nung nandyan na po ang matinding, ang sikat ng araw, ay nalantak po. Mayroon ding mga ganoon, pero sana po hindi tayo kabilang. Kasi yung butil na maihasik doon sa batuhan, siguro tutubo ng konti. Pero pag masakit na yung sikat ng araw, matindi na, ito ay nalalanta. Yun namang sower na naghahasik doon sa may mga maraming thorns. Ano yung thorns ulit? Tinik. Yan. Kapag naihasik doon ang mga butil, tapos siguro tutubo din. Pero alam nyo, mga kapatid, na yung mga tinik, yun din ang papatay sa tumutubong butil. Ano ang ibig sabihin nun? Yan. Maraming makakarinig sa mga salita ng Diyos, kaya lang po, dahil sa mga trials sa buhay, dahil sa mga suliranin, hindi nila nagawang lumago spiritually. Pero po, pinapanalangin ko na sana tayong lahat na a-attend o kaya'y nakikisali dito sa Bible study po, ay magiging katulad nitong butil na inihasik ng isang magsasaka na tumama sa magandang lupa po. Yan. So, nawa itong words ng God, itong mga salita ng Panginoon na pag-aaralan natin ay tatama sa iyong mga puso. Kung sa iyong mga puso po, ibig sabihin, kung naitanim dyan sa ating mga puso, kahalintulad nito ang yung magandang lupa, at dito tutubo ang butil na mga salita ng Diyos at lalago tayo, lalago sa ating buhay. At papaano natin makikilala no lumalago tayo? Makikita sa pamamagitan ng ating pamumuhay, pagbabago, bagong buhay po sa ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan. So nabanggit natin na spiritual food, yung tubig po na magdidilig sa halaman, ay yun po ang kahalintulad ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang magdidilig sa ating mga natututunan dito sa Words of God, at yun, kapag ia-apply, ano yung sabi natin noon na those who put into practice, sabi niya, kapag ini-apply po natin, isasagawa natin ang mga natututunan natin na salita ng Diyos sa ating buhay, yun po, tayo ay tutubo, lalago, at magbubunga. At ano ang bunga na yun? Yun po ang mga bunga ng Espiritu Santo o kaya Holy Spirit. Ayan po. Nadagdagan na naman ang nandyan. Hi, Bats, Roslily, Kakia, si Bats Roslily, si Ma'am Josephine Martin, si Ma'am Janine Reyes Esther Bringas, si Ping Solmerin, yung pupil namin yan sa La Paz. Rose Ann Erese Ramos, si
Sister Lisa Lagundino sa Mindanao. Yan. So, nandyan kayo. Hi to everybody. Alam kong marami din kayong nanonood na hindi ko nakikita dyan ngayon. Magandang oras po sa inyong lahat. Okay po. So, siguro kung sino man po yung makapag live natin. Ito po ay siguro mamaya ito mag-a-appear sa YouTube. Pwede kayong mag-subscribe doon sa YouTube po, sa channel po doon para ma-update po kayo sa lahat na sa Bible studies natin. Ang series nito, number 1, number 2, and so on. Para po tayo ay matuto ng husto sa salita ng Diyos. So ngayon po, dadako na tayo sa about God na. Pero bago ko makalimutan, yung Holy Bible po, kung marapatin po sana natin na magkaroon tayo ng Bible. At ang Bible po dapat open sa lahat po. Hindi dapat itinatago. Kasi wala naman tayong itinatago dito na kaaralan, na pangangaral, di po ba? So, dapat po open. Tayo pong lahat, dapat po magbasa ng Bible para po tayo mismo ang makatuklas kung ano ang totoo, ano ang tama na nandito po sa Bible. So, i-rephrase ko lang po yung sinabi ko nung last week na tulad po nitong Holy Bible na ito po yung cover. Dito po sa harapan ay matatagpuan po natin yung tinatawag na yung names ng books po. Dito marami ding may mga suggested readings din dito. Yan. So yung mga names ng book dito po ninyo matatagpuan. May contents. Yan po, contents. Tapos, andyan na po yung mga names ng books. May pages na rin po. So, madali nyo lang itong mahanap kasi may page kung hindi nyo po ma-memorize. Pero pinakamaganda kapag ma-memorize natin. At saka yung mga Ilocano po, Biblia. Yon. May ano ng Biblia. Meron din po para kids. Holy Bible, sabi dito. New International Reader's Version, Kids Study Bible. Yung sa mga pastors po, mga theologians, may Thompson Bible, may Application Bible, napakarami, ang lalaki pa. Di po ba? So, yan po, basta po merong Biblia. Sabi nga po ng mga nagpipreach na mas mahalaga daw po na kahit wala kang cellphone, basta meron kang Bible. Pero po, sa Bible study natin online, mahalaga din po ang cellphone. So, hindi ko naman po mai-advise na ibenta nyo yung cellphone nyo para bibili kayo ng Bible. Kasi, kahit, alam mo, it has no end. Marami ding question na, does God exist? Ganon. So, sa mga theologians po, napakaraming mabusisi po ito, sensitibong usapin po. Pero sa Job 11:7, sabi doon sa Job 11, Isaiah 66 verse 1, sabi doon, this is what the Lord says, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Ganyan po ka-powerful si God. Bakit po? Sa heaven daw yung kanyang trono. Pero yung paa, footstool niya, yung paa niya, yung paa niya, nandito. Hello po. Yan po. So, sabi po dito na sabi po na
God reigns over the nations. Tapos, God is seated on His holy throne. Ngayon, nakaupo po siya sa trono. Ngayon, what is God like? O kaya'y, who is God? Number 1 po, God is the creator of everything. Sabi po sa Nehemiah 9:6, You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their salary host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Yan po. So, ang ating Diyos po, ang lumikha sa lahat na ating makikita. So, doon nga sa Genesis, doon matatagpuan yung creation. So, yung nasa kalangitan, yung pagkakaroon ng araw, buwan, mga bituin, yung mga galaxies natin. Tapos sa tubig, lahat na isda, lahat na uring, namumuhay, na nasa dagat po o sa mga ilog, yan, create ni God. Tapos, lahat na nandito sa lupa, ganon, yung mga, lahat na may buhay, at lalo na po, pati ang tao. So, He created it. This. Po, sa Psalm 139 verse 13, sabi dito, For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Ako po, pati tayo. So, hindi tayo mabubuhay kung hindi si Lord ang sa pamamagitan ng power ni Lord, mabubuhay tayo sa sinapupunan ng noon ng ating mga magulang, ng ating nanay po. Kasi po, kung ang nanay lang natin, kung ang nanay at tatay lang natin, kahit po anong gawin nila, hindi mabubuhay yung bata sa sinapupunan, kung hindi rin dahil po sa power ni God. Yan po. So, God is the creator of everything. Noong unang panahon po, yung mga scientists, hindi po sila naniniwala sa God. Pero po, sa mga itong latest na marami na po silang naimbento, at lalo na po yung Mars Pathfinder na pinadala po nila sa space, doon po, naka-picture po sila sa pamamagitan ng, if I'm not mistaken po, yung Hubble telescope ba yun, ng Mars Pathfinder, marami po silang kamanghamanghang nakuha sa himpapawid. Sabi doon sa mga news noon na nabasa ko, parang may na-picture silang angels, Golden City, etc. Yon. So ngayon, marami na pong mga scientists ang naniniwala sa kay God. Number 2. Ano naman ang number 2? God is all powerful. So sa Romans 9:19 to 21, sabi po doon, For who hath resisted his will? Hath not the potter power over the clay? Yan po. Para pong inihahantulad po si God sa isang potter. Ano po ba yung potter? Yung gumagawa po ng, ano ba yun? Yung pot. Hindi ko na maalaala yung sa Ilocano po kasi yung pot ay banga. Yun, ganon. Pero sa Tagalog, hindi ko na yata maano. Pero wag po kayong mag-alala kapag kasi naintindihan naman natin yung iba, kung hindi natin may express po sa Tagalog, naintindihan naman po natin yung English na clay. At pati doon, wag po kayong mag-alala, siguro lalo na po yung mga nasa
Mindanao. May time din po na mag-Cebuano din po ako kasi medyo naman yung sa dami lang ng panahon na hindi ako nakapagsalita ng Cebuano, medyo nakalimutan. Pero kapag may kausap po, siguro po I will try din. So, magandang gabi po sa inyong tanan. Kung may nakikinig po dyan na, ay nandyan pala si Sister Lisa. Musta po kayo dyan sa Jensan? Dyan po sa Tantangan po, kina ate ko, na Pastor Nilda. Kumusta po ang mga Lagondino family dyan po? So, maayong gabi po sa inyong tanan. Yan po. Medyo gamay na lang yata ang makasulti po, pero gamay. Okay. So, sa mga Ilocano naman, naimbag na bigatyo, ay rabi iyo amin apo. Yung mga nasa ibang bansa, naimbag abigat. Kasi kapag umaga dyan, naimbag na manumyo kapag hapon. Ayan. So, number 3 po. God is all knowing. So, God is all knowing. Yung powerful po, medyo haluan po natin ng medyo pang theological terms naman para at least meron din tayong masabi na ay may natutunan ako ngayon na vocabulary. Yan. Medyo mas matindi po ang dating. So, ang synonym po ng powerful is omnipotent. Yan po ang vocabulary natin ngayon. Omnipotent. So, God is all-powerful or God is omnipotent. Yan po. So, ibig sabihin, talagang sobra ay yung talagang powerful siya. Kaya po siya ay omnipotent. Ito naman pong God is all-knowing, ibig sabihin po, or ang synonym po nito naman ay omniscient. Yan po. Omniscient, all-knowing. So, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the Creator. Ano pong ibig sabihin? Lahat po na iniisip natin, wala po tayong maitago sa Kanya po. Hindi. Kapag po tayo ay nagkasala, nako, maitago po natin sa ibang tao, pero hindi po kay Lord. Nandyan po yung malaking mata niya na tumitingin po sa atin lahat. Hebrews 4:13. Ano po ang sabi doon? Eyes of Him to whom we must give account. Yan. Merong part doon na sabi, to whom we must give account. To His eyes po. So, sabi doon sa Hebrews 4:13. Ngayon naman po, sa 1 John 3:20, may sabi doon, God is greater than our hearts, and He knows everything. Alam niya lahat. Wala po tayong maitatago sa Kanya. So, meron yung awitin na little eyes, be careful what you see. Yon po. Little ears, be careful what you hear. Bakit po? For the good Lord above is looking down with love. Yan po. Alam pong maraming nakakaalam sa awitin na yan. Next, number 4. God is holy. So, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. Sabi sa 1 Samuel 2:2. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Sa 1 Samuel yun, chapter 2, verse 2. So, God is holy po. Ano ang holy? Banal. Banal po. Hindi po siya nagkakasala.
Maliban doon, God is a spirit. So, sa John 4:24, sabi doon, God is a spirit and His worshippers must worship in spirit and in truth. So, ang God po natin ay isang espiritu at lahat daw na mananampalataya sa Kanya ay magsasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. In spirit and in truth. Number 6 po. God is a person you can know. Bakit po? Sa James 4:8, sinabi doon, come near to God and He will come near to you. So, ibig pong sabihin, isa po siyang persona na makilala natin, na pwede nating kilalanin. Come near to God and He will come near to you. Yan po. Sa Psalm 145 verse 18, ano naman po ang sinabi doon? The Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. Yan po, yung tatawag po sa Kanya sa katotohanan ay malapit po sa Panginoon. Yan po. Kaya po, kapag lagi natin siyang tatawagin, dahil tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nananalangin, ibig sabihin po na malapit lang ang Panginoon para sa mga tumatawag po sa Kanya. 7. God is a loving Father. Okay. So, sa 1 John 3:1, ano po ang sabi doon? How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. So po, dahil po tayo ay may Heavenly Father, na siya po ang Diyos, our loving Father, matatawag na po tayo na children of God. So, He is a loving Father. Okay. So, yun po, kung yung letter A na sabi ko, who is God or what God is like. Itong letter B, God is too great to live in temples. Sabi dito. Okay. Sa Acts 17:24-25 at saka po sa 28. Ito po ang sinabi. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. And He is not served by human hands as if He needed anything. Wala pong kailangan ng Diyos. Kasi po, because He Himself gives all men life and breath and everything else. Wala po siyang kailangan sa atin. Hindi po siya pinagsisilbihan ng human hands. Kaya ano po ang maipagsisilbi lang natin? Dahil siya ang nagbigay ng ating buhay, ng ating hininga. At kapag kukunin niya, ang pinahiram niya na hininga sa atin, ang buhay na ito, kukunin niya kung gusto niya. Pero dito sinabing, for in Him we live and move and have our being. As some of your poets have said, we are all His offspring. Yan po. So, ibig sabihin po na binigay lahat na nasa atin ngayon galing sa Kanya. Wala po tayong pwedeng gawin sa Kanya maliban na lang po yung papurihan natin siya, sundin natin ang Kanyang kalooban, pagsilbihan natin, ibigin natin siya sa ating buong sabi doon sa verse na love your God
with all your heart, with all your soul, and with all your might. Yan po. So, God is too great. Now, letter C. We are all created by God. So, sa Psalm 139, verse 14 to 16, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Yan po. Kaya dapat natin i-honor, i-praise si Lord. Bakit po? Kasi nilikha niya tayo. Your works are wonderful. I know that full well. Naku, sino ba ang makakagawa ng kahit isang buhok lamang? Tayo po ba madadagdagan natin ang hibla ng ating mga buhok? Hindi po. Pero siya, nako, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Yan po ang nakasulat sa Psalm 139 verse 14 to 16. Yan po. So, kahit noon pa plinano na ng Panginoon na tayo po ay maipanganak. Yan. Number 2, we are owned by God. So, if we are created by God, therefore, we are owned by God. Sa Diyos tayo. So, sa 1 Corinthians 6:19 to 20, malapit na pong matapos. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Matatagpuan po yan sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Mainam po na kapag may Bible kayo, kung ano man yung sinasabi po dito, ay babasahin nyo dyan. Kasi sa pamamaraan po natin na open Bible po tayo, wala po tayong tinatago. Ibig sabihin po, kung ano ang mababasa rito, ito lang po ang ituturo natin. Ito po ang para po makita natin. So, I advise po na lahat tayo magbabasa ng Bible. Hindi lang po yung religious leader natin. Hindi lang po tayo tagapakinig. Sabi sa banal na kasulatan, hindi lang po tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, pero po sana basahin din natin. Yan. So, maraming references po ang nagsasabi na read your Bibles. Yan. Hindi sinabing makinig lang kayo sa nangangaral, makinig lang tayo sa mayroong sinabi na basahin din natin. At tayo po, wala po tayong itinatago lahat. Kung may mga questions man po, meron din niyang sagot. So, hindi po tayo matatakot na sasagot kasi po sa Biblia po manggagaling ang ating kasagutan kung may magtatanong po. So, sabi dito, owned by God, ibig sabihin pag-aari, ang body po natin ay pag-aari ng Diyos. Ito po ay templo ng Diyos, sabi dito, is the temple of the Holy Spirit. So, ibig pong sabihin na kapag templo po, itong sarili natin, alagaan natin, mahalin natin, i-care natin. Kaya po, dahil pag-aari ito ng Diyos, hindi po mainam, hindi po kalooban ni Lord na sisirain natin. Yan, kundi po alagaan. And number 3, we are called to worship God. Sa Revelations 4:11, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their
being. Yan po, Revelations 4:11. So ano po ang sabi? You are worthy. God is so worthy to receive glory and honor and power. Bakit po? He created all things. Tayong lahat na makikita natin ay He created. Pwera na lang po itong mga ginawa ng tao, yung mga structures, pero nanggagaling pa rin po. Halimbawa, yung buhangin. Nakagawa ba tayo ng buhangin? Hindi. Galing rin sa nilikha ni Lord ang gagawing mga bahay. Yung kahoy po. Nakakagawa po ba? Nakakapagpatubo po ba tayo ng kahoy? Yes, pero hindi yan lalaki kung wala si God na mag-bless dyan. Kaya po, lahat-lahat ng galing sa Kanya. So, letter D, make a decision. Sa Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart. Sa ating puso. With all your heart and with all your soul and with all your mind. Huwag na po nating bibigyan ng puwang sa ating mga isipan si Satan at ang kanyang mga forces of darkness. Kundi po, ang lahat po na pag-iisip natin ay nakasentro lang po sana sa Diyos na lumikha sa atin. At saka yung kaluluwa po natin, hindi po natin sasabihin, Satan, pag-aari mo ako sa gabi. Lord God, pag-aari mo ako sa araw, hindi po ganun. Kasi ang gusto po ni Lord, sabi po dito, love the Lord God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yan po. So the Bible tells us about a man called Joshua. He was a great leader of the nation of Israel. The people had been wandering for 40 years in the wilderness. Kasi po yung mga Israelita po, naalipin po sila sa Egypt, pero po nang sila po ay na-release na doon sa Egypt, 40 years po sila sa wilderness without a land of their own. Ngayon, si Joshua po, under God's direction, kasi ang namuno noon sa mga Israelites ay si Moses. Pero nung namatay na po si Moses, ipinalit po si Joshua. Yan. Additional info na naman po yan sa inyo. So, sino ang namuno sa Israelites nung sila ay naglakbay ng 40 years sa wilderness? Si Moses po. Pero nang lumaon, si Joshua na po. And possessed their land for the homeless nation of Israel. So, Joshua, I challenged all the people to make a decision. Ito po ang challenge po sa ating lahat. Itong i-challenge din po ni Joshua sa mga Israelites po, sa mga Israelitas. Choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. Sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua 24 verse 15. So the same challenge po comes to each of us. Will you make the same commitment as Joshua this day? So, ito po, sana po ito ang commitment natin. This day, I give my worship to the only true God of heaven. Pwede po bang i-repeat nyo ito after me? This day, I give my worship to the only true God of heaven and earth, and surrender my will, my life, and possessions to Him. From this day, I determine never to worship any other gods. My worship is for Him only,
and I will teach others the truths about God. Kaya po pala doon sa Acts 16:31, sinabi po sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved, you and your family. Kasi po, kapag po tayo ay nanampalataya na sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus Christ, yun po ay nasa bagong tipan yun. Pero ito pong pinag-aaralan natin dito ay sa lumang tipan po. Pero sa bagong tipan, pero dadako din tayo sa more on that part. Sabi po doon, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your family. At dito naman, sabi dito, but as for me and my house, we will serve the Lord. So, may mga katanungan po na i-research natin para sa susunod na topic po natin. Is there how many persons are there in God? Ganon, yung persons ni God. Yun, pag-aaralan natin yun. Hindi po yung sariling doctrine natin o ano, pero kung ano po ang sasabihin ni Lord. May question po na sinabi, si Jesus Christ ba ay God? Yun. Ilang personad ba meron ang God? Tama po ba yung Trinity? Tama po ba yung Trinity? Ano po yung Trinity? Father, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Yun din ang Trinity. Pero yan po, pag-aaralan natin sa susunod. So, lahat po ng mga katanungan, sikapin po natin na hahanap tayo o sasagutin natin mula po sa mga salita ng Diyos. At yan po ang sa ngayon, patindi po ng patindi ang ating aral. Pero po, huwag kang mag-alala dahil ang God po ang magbibigay sa atin ng wisdom. So, I believe po na marami ang natutunan natin dito. Kung ano man po yung mga questions ninyo, i-comment nyo lang po dyan sa Facebook Live. Dyan sa, magpa-like po. Sabihin nyo po kung nanood kayo para po maipag-pray namin kayo. So, let's pray po. Ama namin sa kalangitan na lumikha po sa lahat ng bagay sa mundo. Nagpapasalamat po kami sa maraming natutunan namin sa gabing ito. Na natutunan po namin kung gaano po kayo ka-powerful, na you are omniscient po, you are omnipotent, and you are even omnipresent o kaya nasa lahat na lugar. Alam nyo lahat ang mga pangyayari. Lord, kayo po ang nagbigay sa aming buhay. So, ang tungkulin lang po namin ay pagsilbihan po kayo dahil kayo po ang lumikha sa aming lahat. Ayaw niyo po, Panginoon, na sasamba po kami sa ibang Diyos kundi kayo lang. So, ngayon, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming mga natutunan na ito po na galing po sa inyong mga salita. So, sa lahat po na viewers, sa lahat po na kung saan nakarating ang Bible study na ito, pagpalain mo kami at give us more wisdom, Panginoon, para po kalugod-lugod kami sa iyong harapan. So right now, Father God, I release po the blessings to the viewers saan mang dako ng mundo. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Bye-bye po at maraming salamat uli sa pakikinig. At ang susunod po natin na Bible study ay sa linggo po uli ng hapon. Yan po ang schedule natin, linggo ng hapon, bandang alas 3 at saka po Miyerkules ng gabi at 6 o'clock in the afternoon. Bye-bye. God loves you.
I love you all with the love of the Lord. Good night po.